So, good afternoon sa lahat. So, nandito tayo ngayon sa ating backyard, which is nandito ngayon ating mga alagang isda at atang mga crayfish na alaga. So, ito yung ating 50 gallon tank na nagkaroon nga ng mga krillings nung nakaraan. So, siguro mga 1 month na yung edad ng mga krillings na to. So, medyo malalaki na. Then, kasama nila rito yung mga breeder na parents nila. So yun, tapos yun nga, dun sa batch na yun, tapos dun din sa pond may mga nakuha tayong mga albino or white specter, mga puting crayfish, which is dito nga natin sila binukod sa 75 gallons tank. So kung makikita nyo, may ilang piraso rin dito, mga 20 pieces na puti na crayfish. So yun, so sa mga batches kasi minsan may ilang percent na small percentage naman lumalabas yung ibang strain ng kulay ng crayfish, which is dito sa case na sa akin yung mga red crayfish ko is naglalabas ng mga albino. Ayan, may mga white siya na kulay. Ayan. Tapos dito rin nakalagay yung ating ilang crayfish dito sa mga swordtail sa ilalim. Tapos then ayan yung mga iba nating experimental crayfish tubs na walang aerator, kasi diba nung nakaraan nagtry nga tayong maglagay ng mga maliliit na krillings dito sa ating mga tub na walang aerator. So nakipapansin natin kahit wala siyang aerator, basta minimal lang yung density ng mga crayfish dun sa bawat tubs, healthy silang lumalaki. Ayan, makikita nyo. So yan, so minimix ko lang din kasi yung crayfish dun sa mga swordtail or guppies, para yung mga tubs na may crayfish minsan kasi pinamamahayan ng lamok, diba? Kasi yung crayfish di naman sila magaling manghuli ng mga kitikit pero nilalagay natin siya ng mga konting guppies or swordtail para hindi tayo lamokin dito sa likod. So far ayan yung mga ilan nating tubs na walang aerator. Yan, ang daming crayfish tayong nilagay na healthy naman silang nabubuhay. Kagaya nito, dito sa isang tub meron tayong mga krillings na nilagay. So yung unang malaki na yun, yung unang in-experiment natin kung lalaki siya. Napakaliit lang niya nung una kasi parang halos bagong umpisa lang siya, nilagay natin dyan. Ngayon, siya na yung pinakamalaki. At yun nga, kakakamalt lang niya kagabi yata or kanina. So healthy sila, wag lang masyadong talagang crowded. So yan siya, ito pa yung isa. So yung ating main pond ng crayfish dito sa likod bahay, ito nga yung 1,000 gallon na concrete pond. So ito yung ating mga crayfish and krillings mix. So ang dami na nila. So yun nga pinaproblema natin minsan kasi sobrang dami nila. Yun nga, nagkakaroon ng siyempre yung aggression ng mga ibang mga malalaki. Minsan nakakagat nila yung mga ibang kapwa nila breeder. Yan, natatanggal yung mga kulo. Kung mapapansin mo, may mga ilan dyan na putol yung sipit nila. Ayan. Tapos yung ilan naman ng mga krillings kasi kaya nilang kumapit sa gilid kasi di magagaan pa sila. So yun, marami tayong mga krillings na nakakapit sa gilid. So up to the time na kaya pa nilang gumapang-gapang sa gilid, ayan, safe sila, hindi sila mapupunta sa ilalim. Sa ilalim kasi may dangerous kasi ang daming mga breeder doon na malalaki, pwede silang makagat or makain. So temporarily dyan muna sila sa gilid. So minsan dyan na nga natin kinukuha yung mga binibenta natin pag medyo nanguhuli tayo sa gilid-gilid. So yan yung ating concrete pond. So far yan, healthy, marami sila dyan. So nagre-release tayo ngayon ng mga krillings. Siguro sa mga gusto pwede namang umorder, at siguro pwede rin tayo mag-out ng ilang breeder size ng mga tree dahil medyo marami tayo ngayong
lumaki na crayfish ng mga nakaraan. So siguro kaya natin magbawas ng konti para at least mabawasan yung density. So message lang sa mga gustong mag-avail. So ayan yung ating concrete pond na actually nung una experimental lang to, tinry natin kung kasi dati diba tilapia yung nakalagay dito. So ginawa natin after harvest nung tilapia, 2 times tayo nag-harvest, naglagay tayo ng mga breeder na crayfish dito. From dun sa indoor type natin na setup, nilagay natin yung mga anak nila. So dito na nagsalaki, dito rin nag-breed. So nasa 200 pieces din yung nailagay natin dito, pero ngayon tingin ko nasa 1,000 pieces na yung nandito. So nilagyan natin ng mga hiding spots sa ilalim. May mga hollow blocks, may mga bato-bato, then may mga driftwood na malalaki na nakalagay dyan sa ilalim. Kaya yung iba doon nagtatago para mag-breed. So far yan, no? Pagka nagkaroon sila ng mga krillings, nakikita mo sa gilid-gilid, yan, nagtatago sila dyan. So medyo malalaki na nga yung krillings. Pag nakita nyo kasing gumilid na dyan sa pader, medyo malalaki na kasi yung maliliit nagtatago pa sila dun sa ilalim. Pag by the time na medyo malaki na sila, makikita mo gagapang na sila dyan sa gilid-gilid ng pond. Kasi yung gilid ng pond may mga lumot-lumot yan na nagsisilbing source of ano rin nila, food. So ayun, so far healthy naman yung water. So yun lang yung ginagawa natin, nagpapa-overflow lang tayo minsan pag nakapapansin natin na medyo madumi yung tubig. Mini-maintain lang natin yung tamang pagkain kasi hindi rin maganda yung sobrang pakain sa mga crayfish kasi parang napupulyot din yung tubig. So yung mga pagkain nila minsan yun, yung mga dahon, katulad kanina nagpakain tayo ng mga mulberry leaves kasi meron tayong tanim. Tapos meron din tayong mga yung dried leaves kasi hindi maiwasan, may nalalaglag, nagsisilbi rin yung food nila no? Yung mga dahon ng mangga na nalaglag na dry kasi tinatangay ng hangin. So yan, napapansin natin kinakain din nila yan. So yun, so ito yung outdoor setup natin. So bukod dun sa indoor na meron tayo yung ating original breeding area yung sa loob ng bahay. So sa ngayon, ito yung ating breeding tank. So ang lalim nito 3 feet kasi dati in-experiment natin mababa lang, hindi masyadong dumadami kasi limited yung space. So nung tinaasan natin, ginawa natin 3 feet, pero gradually yun, hindi natin biglang ginawan 3 feet, gradually tinaasan natin. Nakita natin mas marami yung napoproduce na craylings na nabubuhay kasi yung mortality mas medyo mababa kasi nga may mga ayun, meron silang gapangan sa gilid na hindi sila basta makakain ng mga malalaking crayfish sa ilalim. So yun, ang technique lang siguro talagang lalagyan mo lang ng maraming ayun, yung oxygen saturation sa tubig dapat medyo marami. Kumbaga ayan, aerator, nilagyan natin 4 na aerator, then meron tayong overflow for the filtration, mahalaga. So far yun, ang mortality lang dito kasi minsan pag nag-aaway, pero doon sa sakit wala naman ako na-experience na parang dahil sa sakit nagkandamatay. So lagi namang malinaw yung tubig, may time lang na malabaw pagka medyo matagal tayong hindi nakapag-overflow. Pero once a week tinatry natin mag-overflow para yung mga dumi-dumi din sa ibabaw. Minsan kasi may mga oil sa ibabaw, hindi mo rin alam kung saan galing, pwedeng sa pagkain or sa hangin kasama. So pinapa-overflow natin yan dito. So nagpa-overflow tayo ng tubig direct from Nawasa, pero konti lang, siguro mga 1 hour nabubuksan ko yung gripo, then lalagay ko yung hose dyan sa loob ng pond. So mag-overflow. So yung mga nasa ibabaw ng mga debris na madudumi, so yun, aago sila dito, then matatapon na sila. So yun, so ito tinry ko lang din ng colony breeding dito sa ating
50 gallon tank. So far meron din ditong sobrang liliit din na siguro makikita sa camera, pero ayan yung first batch nya, lumaki na talaga ng sobra. So yan lang po, baka magkaroon kayo ng idea na kayang-kaya kahit sa maliit na space nyo makapag-breed kayo ng mga crayfish and other alaga. And so that's it. God bless po sa lahat ng viewers and stay safe po.